Nagdulot po ng pagbaha ang walang tigil na ulan sa Batangas sa bayan ng Lian. Umabot na sa 300 individual ang lumikas. At live po mula sa Lian, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta ang inaasahang lagay ng panahon dyan ngayon sa Lian? Andre, actually, bago tayo umere ay pabugso-bugsong yung malakas na ulan. Nasa ilalim ng red warning ang 5 lugar dito sa Batangas, kabilang ang bayan ng Lian batay sa heavy rainfall. Nasa ilalim din ng red warning ang Nasugbu, Tuy, Balayan at Calatagan. Pinangangambahan ang mga pagbaha sa mga lugar na ito dahil nga sa epekto bagat. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa halos buong lalawigan ng Batangas. Ipinatutupad ngayong araw ang modular distance learning para sa mga mag-aaral. Kumpara kahapon na walang tigil ang ulan sa malaking bahagi ng Batangas, ngayon naman muling dumilim o yung panahon ngayon dito sa base observation natin. Kanina nung mga bandang alas 4 ng madaling araw ay tumigil na yung ulan. Ngayon naman ay muling naging makulimlim yung panahon. Sa kabila niyan, mabagal ang paghupa ng baha gaya dito sa Sarsoso Street dito sa barangay San Diego sa bayan pa rin ng Lian. Isa ang coastal barangay na ito sa mga apektado ng baha. Andre, kung makikita mo nga sa likuran ko, ito ng mga residente. Malapit dito sa kinatatayuan namin ay umapaw yung tubig sa ilog. At sa ngayon, ito yung sinusuong ng mga kapatid natin. Sige po, okay lang po. Ito yung sinusuong ng mga kapatid natin dito. Mataas pa yung baha. Mami, good morning. Gio po from News 5. Gaano pa kalalim yung baha doon sa inyong lugar? Malalim pa. Oo. Hanggang saan? Hanggang saan? Ano lang naman, kumati na siya. Mamaya pataas na alin. Tinuturo ni Mami na ano pa, abot pa ng tuhod. Tama po? Mhm. Gaano po kahirap yung sitwasyon sa inyo para po sa inyo? Napakahirap po, mga basa na lahat ang mga gamit. Hindi higaan, paninda, kaunti. Ito Andre, saglit lang tatanungin lang saan punta? Mamimili na kaunting pagkain. Parang supply sa bahay ninyo. Okay. Pangalan na lang po? Dito Celso. Okay, maraming salamat sir. Salamat, ingat po. Maraming salamat. So sa ngayon, Andre, no, nasa 11 yung designated evacuation center dito sa bayan ng Lian. At simula nga kahapon ay halos 100 families o katumbas yan ng mahigit na 300 residente ang pansamantalang dinala sa mga evacuation center. Wala po dito muli sa bayan ng Lian. Balik sa iyo, Andre. Gio, maganda, nakausap mo yung mga kapatid natin, no? Isang mabilisan lang, Gio, yung mga iba pang kapatid natin, ano ba yung mga hinaing nila o pangamba nila? Dahil mukhang tuloy pa rin ng buhay. Ito, bumiyahe ngayon, nakausap mo ngayong umaga. Oo, sa kabila nga na yung pangiti-ngiti lang yung mga residente dito, syempre yung pinakapangunahing pa rin nila, masolusyonan na yung mga pagbaha dito sa lugar dito kasi may malapit na ilog dito. So something yung panawagan nila, may infrastructure, effective infrastructure, parang hindi na umapaw yung ilog o kumbaga madala doon somewhere yung tubig baha. At kasi ito parang main road ito, Andre, kanina may isang Puputol na, pero maraming good morning salamat po. Ito yung pinakapangunahing panawagan ng mga Gio, pasensya na, pero thank you sa update mo at dun sa mga kapatid natin dyan. Ingat! Live po mula sa Lian sa Batangas, Gio Robles. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.